Magandang hapon mga kababayan, narito na naman tayo sa ating channel, Charm. Ngayon, ang ating pag-abalahan ngayon, ating tatalakayin ay ang pinakaimportanteng bagay sa ibabaw ng mundo. Maraming mga bagay, iba't ibang klase ang pinag-abalahan ng mga tao. Hanap buhay, pag-aral, career, sport, negosyo, pag-artista, at iba pa. Ngunit ang lahat ng ito ay mga panlupa lamang. Mga material na bagay na hindi madadala doon sa sunod na buhay. Pagka malagot na ang hininga ng tao, tapos na ang lahat niyang pinagpaguran. At ang pinakamasaklap, iiwanan niya lahat. May babala ang Diyos sa mga taong tulad sa nabanggit. Pilipos 3:19, sinabi, kapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat ang dinidyos nila ay mga hilig ng kanilang katawan. Pinag-uukulan nila ang mga bagay na panglupa. Kaya may advice ang ating Panginoon. Sa Matthew 6:33, sinasabi, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idagdag sa inyo. Itinuro ng Panginoong Hesus kung paano magtatabo ng buhay na walang hanggan. Sa Matthew 16:8, unang Tesalonica 4:16-17, mababasa ang sagot. Ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga buhay na maguli. Apocalypse 26:14. Mapalad at banal ang nakalakip sa unang pagkabuhay na maguli, dahil ang mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan na siyang imperno o dagat-dagatang apoy. Unang Korinto 15:12-13, 20-23. Ano ang dapat gawin ng tao? Kung ang isang tao ay abala sa mga bagay panglupa, sabi ni Jesus sa Marcos 8:36, ano ang mapakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong sanglibutan, mapahamak naman ang kanyang buhay. Ganito ang sinasabi sa awit 49:6-9, sinasabi, mga taong naghahambog na sa yaman, nananalig. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran at tubusin sa kamay ng Diyos. Hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi masasadlak. So kahit milyonaryo pa, kahit hari pa, kahit emperador pa, ay talagang mamamatay siya at sa libingan masasadlak. Hindi niya kayang bayaran ang buhay niya. Walang sinumang tao na kagawa niyan. Hindi kayang bayaran at tubusin sa kamay ng Diyos. Ito ang tandaan ng mga tao. Lalo na yung mga mayayabang dahil sila ay napakayaman na. Halos buong negosyo sa buong daigdig sa kanila na. Ngunit ang mga kay Kristo na sakop niya sa sumpa ng kautusan ay tinubos. Katubusan sa sumpa ng kautusan, ipinasya ng Diyos na ang kabayaran ay kasalanan at kamatayan. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong klaseng kamatayan? Ikalawang kamatayan na dagat-dagatang apoy. Sa Roma 5:12, lahat ng tao ay nasa ilalim ng sumpa ng kautusan. Kaya ang lahat ng tao nakadestino sa impyerno. Liban na lang kung siya ay matubos sa dugo ni Kristo. Apocalypse 20:14. Ang ganap na kabayaran sa kamatayan ay kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ito ang tinatawag ikalawang kamatayan. Kaya ang natubos ni Kristo ay hindi na maparusahan sa impyerno. Bakit? Sapagkat ang kanyang dugo ay ginamit niya sa pagtubos. Gawa 20:28. Upang ang tao maligtas sa impyerno, kailangan muna matubos siya sa dugo ni Kristo. Paano ang kanyang gagawin? Kailangang maging kaanib siya sa iglesyang itinayo ni Kristo. Kolosas 1:18, sinabi niya, ang iglesia ay katawan at si Kristo ang ulo. Pero tandaan natin na yung hindi kaanib, hindi niya tutubusin. Kaya sinabi ni Kristo, aking iglesia.
Pero dapat nating tandaan na sa 1 City 16, ang turo ko, sinabi ni Kristo, hindi sa akin. Kaya malalaman natin na yung palang iglesia na tinayo ni Kristo ay hindi sa kanya. Ginawa lang siyang pangulo sa iglesia. Ang tunay na may-ari ng iglesia ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil mababasa na ang lahat ng mga bagay ay Diyos ang nagtayo. Totoo naman, kasi maski si Kristo ay ang may-ari, ang Diyos. Kaya sinabi, Kristo ng Diyos, anak ng Diyos, tao ng Diyos, bayan ng Diyos, lahat ay ang may-ari ay ang Diyos. So, sa panahon ng kawakasan, ano ba ang dapat gawin ng tao? Sa panahon ng kawakasan, sa Daniel 12:4 na sinasabi ni Daniel, propeta, na sa panahon ng kawakasan, ang kaalaman ay lalago. Marami ang paparoon at paparito. Kaya kumbisado tayo ngayon na ang panahon natin ay panahon na ng kawakasan sapagkat ang kaalaman ay lalago. Ang science and technology ay napaka-high-tech na. Marami ng mga bagay na nagparot-parito. Katulad ng mga fighter jets, mga spaceships, mga sakyanan, parot-parito. Ang iba, mabas pa sa orbit. Kaya, totoo na ang kalaman ay lumalago. Tanda ng ang panahon ay malapit na sa wakas. Ano pa ang magiging tanda? Na ang daigdig ay malapit ng magwakas. Mateo 24:13-14, mangarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Magsitindig ang bansa laban sa bansa. Kaharian laban sa kaharian, magagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Nagganap na ba yan? Naganap na, pabalik-balik, paulit-ulit ng pagkaroon ng lindol, giyera sa iba't ibang bansa, at saka may nagkaroon na ng World War I at World War II. Ang hinintay na lang ay ang World War III. Ano ba ang isa pang dahilan na masabi natin na malapit na talagang wakas? Mateo 24:11, magsibangon ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami. Ipangaral ang ibanghilyo ito ng kaharian sa buong sanglibutan, at kung magkagayoy, darating ang wakas. So, hindi pa na pangaral ang talagang tunay na ebanghilyo. Ang napangaral ay mga maling ebanghilyo, mga false doctrines, kasi ang nangaral ay mga false prophet. Ang tunay na ebanghilyo hindi pa naipangaral sa buong sanglibutan. Pag mangyari na ito, darating na ang wakas. Dahil sa nakaambang panganib, ano ang dapat gawin ng tao? Pagsikapan ng tao. Mateo 24:44, magsihanda naman kayo sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na di ninyo iniisip. Babalik pala ang Panginoong Hesus na hindi makahanda ang mga tao, hindi nila pinaghandaan kasi hindi nila iniisip. Paririto siya sa oras na di ninyo iniisip. Unexpected. Bising-busy ang mga tao sa negosyo, sa trabaho, sa anong mga aktibidades, at hindi nila ma-determine na darating na pala ang Panginoon. Ano naman ang itinakda ng Diyos sa lahat ng tao? Halimbawa, di natin maabot yung pagdating ni Kristo, pero ano ang pinaka-sure na mangyari sa atin? Kung paano itinakda sa mga tao na mamatay, na minsan pagkatapos ay ang paghuhukom. Hebreo 9:27, mayroon palang paghuhukom. Hindi natin maiwasan ang kamatayan, pero pagkatapos pala ng kamatayan, mayroon pang paghukom. Yan ang katotohanan na dapat nating bantayan, kasi marami sa mga tao abalang-abala sa paggawa ng sarili nilang mga aktibidades. Magaganap ang
sinasabi ng Diyos na pagkasunog sa sanglibutan, sang kalangitan at ang buong lupa. Kalong Pedro 3:10-12. Sinasabi darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, sang kalangitan sa araw na yan mapaparam, kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at mga gawang nasa lupa ay masusunog. Kung gayong masusunog lahat, ano ba ang kahuluhang mag-impok ka na maraming salapi o magpagawa ng mga mansions, magagandang mga mansions, kahalagang bilyon-bilyong dollars? Yung ginawa ni Putin, ginawa ni lahat ng mga diktador ng bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Magpagawa sila ng mga mansions, napakagandang mansions na kahalaga ng milyon-milyong dollars. Higit sa lahat, masusunog ang lahat ng may hininga, mga tao, mga hayop, lahat ng nabubuhay sa mundong ito. Kaya kung isipin natin, wala palang silbi kung magkaroon tayo ng magandang bahay, malaking bahay, mansion, mayroon pa tayong mga iba't ibang kasangkapan, mga sasakyan, eroplano kaya, jet pa, pero wala. Sapagkat darating ang panahon, kahit hindi natin ini-expect. Sa Hagay 2:7 mababasa rin, sinasabi ng Panginoon ng mga minsan na lamang, sandaling panahon na lamang, aking uugain ang langit at ang lupa, at ang dagat at ang tuyong lupa. Uugain niya, langit, lupa, dagat, kung gayon, lahat. Kasi nakatakda na ang katapusan ng lahat ng mga bagay. Si Panyas 1:14-18, sinabi niya, aking lilipulin ang lahat ng bagay sa babaw ng lupa, sapagkat narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hudno. Lahat na palalo at lahat na nagsisiganap ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating, susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya walang puntahan o walang iskapo ang mga taong masasama. Akala nila sila na ang talagang Panginoon dito sa mundo.